Iniimbestiga na kung konektado sa mga drogang nalambat sa dagat ang nakuhang shabu sa buy bust sa Plaridel, Bulacan. Ang 100 milyong pisong halaga ng shabu na nakuha sa isang Chinese at Pilipino. Basa kasi ang packaging. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng bahay na ito sa isang subdivision sa Plaridel, Bulacan, nadiskubre ng mga pulis ang mahigit 100 kilo ng shabu na nasa 700 million pesos ang halaga. Isang Chinese at isang Pinoy ang arestado sa buy-bust operation na ikinasama tapos ang 2 buwang surveillance. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PIDEG, inaalam pa kung konektado ang nakumpiskan nilang droga sa bilyon-bilyong pisong floating shabu na na-recover sa mga dagat sa Luzon. Nung binuksan natin, actually sabi ng mga investigador natin who were conducting the inventory, ay basa pa yung bag basa din, then yung packaging basa. Pero ang sigurado, ginawang front ng Chinese ang mga legal niyang negosyo. Mayroon nga siyang tindahan ng seafoods at maliit na restaurant. Matagal na siya dito. We will check on his documents kung paano siya napunta dito. Hindi raw tumitigil ang PIDEA at iba pang ahensya ng gobyerno sa paghahanap kung meron pang natitirang floating shabu. Lalo't nung nakarang linggo lang, isang sako ng shabu na may halagang mahigit 160 milyon pesos ang sinurrender ng isang mangingisda sa Basco, Batanes. Sabi ng PIDEA, kapareho raw ang packaging nito sa bilyon-bilyong pisong shabu na sinunog sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakarang linggo sa Capa City, Tarlac. Patuloy pa rin ang pagpapatrolya natin sa ating mga karagatan at baka meron pa akong naiiwan mga lumulutang na shabu. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Muling nagsanay ang mga sundalong Pilipino sa paggamit ng iba't ibang missile system. Kabilang dyan ang High Mobility Rocket System ng Amerika na kayang tamaan ng target na may layong 10 kilometro. Nakatutok si Chino Gaston. 21 missile ang sunod-sunod na pinakawalan mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army bilang bahagi ng Salaknib 2025 exercises sa Palayan, Nueva Ecija. Ang target, isang bundok na may higit 10 kilometro ang layo. Halos 50 sundalo ng Philippine Army ang nagsilbing forward observers para magbigay ng feedback kung tumama nga ang mga rocket. Higit 1 taon nang nagsasanay ang mga sundalo ng Philippine Army sa paggamit ng HIMARS na itinuturing ng isang modernong sandata na kailangan para itaguyod ang seguridad at soberenya ng bansa. Today we have on our observation point 46 Filipino forward observers, and we also have the Philippine MLR regiment out here with us today that are training on the HIMARS. They're absolutely ready to use the HIMARS system. They are going to continue training with us. This exercise will help us improve our long-range precision shooting skills and ensure that our forces can work together to protect our sovereignty. Bukod sa HIMARS, nagsasanay din ang Philippine Army sa paggamit ng Typhoon Medium Range Capability Missile System at pinag-aaralan din ang pagbili ng BrahMos Medium Range Missiles na nauna nang na-deliver sa Philippine Marines. 2 battery o grupo ng mga Pilipinong sundalo ang nagsanay na sa paggamit ng HIMARS rocket system ng US Army bilang paghahanda sa panahong handa na ang Philippine Army na bumili ng mga sandata gaya nito para idepensa ang ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May mga pangamba ang House Prosecution Panel sa pagtugon sa ikalawang requirement ng Senate Impeachment Court na maaring mauwi sa teknikalidad. Pero kung hahantong daw sa botohan ng issue, handang bumoto ang ilang pumirma sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ituloy pa rin ang impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nag-iingat ang House Prosecution Panel sa pagtugon sa ikalawang requirement ng Senate Impeachment Court na magsumite ng certification na interesado pa rin ang Kamara na isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong 20th Congress.
May mga pananaw kasing hindi ito requirement para umusad ang impeachment trial at baka raw makasama pa ito sa kaso at mauwi sa teknikalidad. Yung iba kasi, sinasabi na pag nag-issue yung 20th Congress, then it will make it appear that it's an impeachment case filed in a different Congress and therefore it violates the one-year ban. Yung ganun po, pinag-uusapan po namin yan. May ganito rin pangamba ang ilang pumirma sa Articles of Impeachment laban sa bise. Pero kung aabot nila sa botohan ng issue, handa silang bumotong ituloy pa rin ang impeachment. If necessary and if compliant with the Constitution, then yes. Gusto natin maiwasan ang tinatawag natin yung sa one-year rule. And naniniwala po ako na since na-transmit na sa Senate, it is up to them. They have to continue with it. Dapat magsimula kaagad ang impeachment trial. Kaya definitely boboto tayo ng yes if ever isa lang ito. Wala pa naman ako nakikitang magiging hadlang sa ngayon. Pero again, para magkaroon ng konklusibong sagot, aantayin natin ang pagsimula ng 20th Congress. Kapag nagsimula na ang sesyon ng Kamara ngayong 20th Congress, inaasahang ihahalal muli ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Inaasahang kasama rito ang 9 na itinalaga ng 19th Congress at 2 bagong miyembro ng Kamara. While it is not required, our election might be ratified by the 20th Congress as well. Maybe we will have that on the first day of our session. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ang panandali ang gamit ng plastic, daang taong polusyon ang kapalit bago mabulok.
Kaya para makatulong sa plastic waste crisis, dinedevelop ng researchers mula Japan ang isang uri ng plastic na kayang matunaw sa tubig alat. Tara, let's change the game! Alas 8 ng umaga, handa na ang cleanup team ng Department of Sanitation and Cleanup Works ng Quezon City. Ang misyon nila sa araw na yon, linisin ang mga naipong basura sa parting ito ng G. Araneta Creek. Ito po G. Araneta Creek, importante po na manatiling malinis po kasi itong area po na ito mababa. Flood prone po talaga siya. Ito na rin po yung catch basin patungo na po ito ng papuntang San Juan River. Karamihan ng mga basura na makikita natin ay yung mga single-use plastic. Makikita natin, merong mga sachet, lalagyan ng toyo, suka, meron tayong mga plastic cups doon, pet bottles, mga styro, at syempre yung mga pinaglalagyan natin ng plastic. Syempre hindi naman sila natutunaw sa tubig, siyang kinukuha po netong team ni Kuya Noli. In 5 hours, nakapuno na sila ng 200 sako ng basura. Sa Pilipinas pa lang, 2.7 million tons na ng plastic waste ang nade-generate kada taon. At 20% dyan, umaabot sa karagatan. Kung mahirap maiwasan ang paggamit ng plastic at hindi rin naman ito tuluyang nabubulok, bakit hindi na lang bumuo ng environment-friendly na plastic? Yan ang dinedevelop ngayon ng researchers mula sa University of Tokyo at Riken Center of Emergent Matter Science sa Japan. Sa pangunguna ni Takuzo Aida, nakabuo ang grupo ng isang uri ng supramolecular plastic. Ang superpower nito, kayang mag-dissolve sa tubig alat in a matter of hours. Kumpara sa ibang biodegradable plastic, mas mabilis daw itong natutunaw at higit sa lahat, walang naiiwang residual trace o microplastic. Gamit ang dalawang ionic monomers, pinagsasama ito para makabuo ng salt bond. Kaya pareho pa rin yung tibay at flexibility nito sa karaniwang plastic. Ang kaibahan, ginawa itong highly sensitive sa salt kaya madaling matunaw pag humalo sa tubig alat. When it comes into contact with salt, it will break down into its original raw materials. Non-toxic at non-flammable din ang material. At pag nag-breakdown, patuloy pa itong magde-decompose dahil sa bacteria. Sa mga sinagawa nilang tests, natunaw ito sa seawater sa loob ng 2 to 3 hours. Kapag sa lupa naman, nagde-decompose ang maliit na peraso ng plastic in 200 hours o 9 days. Not bad! Sa ngayon, nasa development phase pa ang supramolecular plastics. Pero naniniwala ang grupo na malaki ang maitutulong nito para maging mas ligtas at sustainable ang packaging industry. There you have it mga kapuso, a true game changer pagdating sa problema ng plastic waste. Pero hanggat hindi pa ito malawakang nagagamit, let's do our part para hindi na dumagdag sa plastic waste crisis. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Nangingibabaw ang determinasyon ng mga bata sa libmanan sa Camarines Sur na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi kasi hadlang ang layo ng paaralan para sila'y makapasok sa eskwela. Kaya naman suportado sila ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Hinatira natin sila ng kumpletong gamit pang-eskwela. Para makapasok sa eskwelahan, halos 2 oras na nilalakad ng mga anak ni Lizelle ang bundok na ito sa kanilang lugar, sa Sitio Canamoan, Libmanan sa Camarines Sur. Ito na raw ang pinakamalapit na daan papunta sa kanilang paaralan mula sa kanilang bahay. Grabe po ma'am, kasi po ma'am, mga kagubatan po, yung mga mga makahoy po. Mapagod ma'am po ma'am, pero po ma'am, kunting tiyaga lang po ma'am para po ma'am makapagtapos po sila sa pag-aaral ma'am, kahit po ma'am mahirap ma'am. Bukod dito, pinagtsatsagaan ng kinder at grade 2 niyang anak ang mga pinaglumaang gamit ng kanilang nakakatandang kapatid. 350 pesos kada araw ang kita ng kanyang asawang karpintero at pinaghahandaan pa daw nila ang kanyang panganganak. Binabarbudget lang po ma'am, yung baonan po namin sa elementary, isa lang po, share lang po. Sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation,
Tutungo tayo sa mga eskwelahan sa bayan ng Libmanan, Kalaman at Magarao sa Camarines Sur na kabilang sa mga matinding na apektuhan ng pagbaha dulot ng Super Typhoon Christine noong nakaraang taon. Binigyan din natin ng mga mag-aaral doon, kabilang na ang mga anak ni Lizelle ng kumpletong gamit pang eskwela. Kapag may mga bagong gamit ang mga bata, nai-inspire silang pumasok. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo kasi kami ay napili nyo na bigyan ng mga school supplies para sa mga bata. Malaking tulong sa mga magulang, sa paaralan, sa mga guro. Sa kabuuan, 3,000 estudyante ang ating napasaya. At sa mga nais namang makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Dahil sa habagat, binaha at nagkaroon ng pagho ng lupa at mga bato sa ilang bahagi ng bansa. Nakatutok si Mariz Umali. Malakas na ragasan ng tubig na may kasamang mga bato galing sa bundok ang sumalubong sa mga motorista sa bahagi ng Barangay Tandawan sa New Bataan, Davao de Oro. Mahigit 30 minutong stranded ang mga motorista pero may mga pinilit ding tumawid. Pumupa kalauna ng baha at nagtulong-tulong ang mga tao na maalis ang mga nagkalat na bato. Nakaranas din ng mga pag-ulan sa Isabela City, Basilan, kaya pansamantalang inihinto ang paghahanda para sa turnover at assumption ng mga bagong halal na opisyal. Dahil din sa pag-ulan, may mga nabuwal na puno sa Lebak, Sultan Kudarat. Walang nasaktan, may tinamaang motorsiklo at pedicab. Nagka-landslide naman sa Don Marcelino, Davao Occidental, kaya isinara muna ang bahagi ng National Highway. Mga motorsiklo lang ang nakakadaan sa kalsada habang nagpapatuloy ang clearing operations. Nakaranas din ng rock slide sa Vintar, Ilocos Norte, kasunod ng mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, habagat ang dahilan ng masamang panahon sa nabanggit na mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.